Ayan mga guys. Kanina po, nakalas natin yung ano. Yung mga mangontra. Huwag kayong mangontra kasi ang usapan natin dito yung bomba ng ano. Ito. Mamaya po, i-check ulit natin yan. Kasi po, yan, na-check natin yung ano, yung bomba ng langis. Yan. Tapos yung sabi kong problema mga guys, ito po yun. Kita nyo po kung ano po ito, kung saan nakakalagay. Ito po yun. Punta natin ha. Yan, ito guys. Ito po, tandaan nyo mga guys, meron sa mga experience po natin, trooper, yung mga meron pong o-ring po dito. Kung umiilaw po yung bomba ng langis na katulad dun sa ano, sa unang upload natin, yung o-ring po kasi dito mga guys, lawlaw na. Ito yung pinapakita natin kanina. Ito. Dito po yan. Yan. Strainer din po ito mga guys. Kung kasi nyo po, napakalinis yung ano nya, gamitan natin ng maiwagang kristal. Yan. Kita nyo po yung ano nya, malinis po yung strainer nya. Yan o. Kaya po sumisingaw. Di ba po nabanggit ko po na imbes po na dito humigop ng ano, ng bomba dito sa scoop na to. Ang tatrabaho yung bomba po dito po kumukuha sa labas. Kaya po ano, hati 50% hangin, 50% yung ano, yung langis. Kasi po mga guys, kung masinin nyo po, ito pong pinagpatungan natin to, pang Diyos po ito. Kaya binuksan natin yung bomba ng langis, tinanggal natin yon. Kasi po ito, sa Diyos po masinin nyo mga guys, ito po, you know, sira na rin po yan ano. Ibig sabihin yan, na buksan na rin po yan, chinek na rin po yan. Kung bakit po nagbubukas na ng ganyan, chinecheck natin yung pinaka gear, yung pinaka sa tubig kasi mga guys, impeller eh. Ito po, ayan, yan na rin ang terms natin dyan, impeller, yung humihigop po ng ano, ng tubig o kaya langis. Pero ang nakita kong pinakamalaking problema mga guys, ito. Yan, malutong na po ito. Kung kasi nyo mga guys ha, itong pinagpatungan natin, views po ito. Pero yung ano nya, yung bomba ng ano nya, ng oil pump, dito pumapasok. Meron naman o-ring ito, katulad nito, o-ring ito. Ngayon mga guys, yung o-ring na to, yan, putol. Kung po ito, nag-loose ito, naputol-putol po niyan, lalo kung walang, hindi nalagyan ng gasket. Yung original naman walang gasket, ganoon din mangyayari. Kung humigo po ito, dito pang kukunin niya sa around niya, sa ano, paulibot niya, hindi po nang gagaling dito. Kasi ganito rin po niya, ganyan. Parang ganyan po siya. Mamaya mga guys gamitan natin ng reading. Kung ipasalpak natin yung ano, yung timing cover. Mga guys, kung nisalpak na yung ano, yung ito at saka yung timing cover, ayan yung linalagyan ng silicone, under na tayo. Ayan mga guys, i-check na natin to kung sana pumunta sa normal. Kung makita nyo po sa unang video natin mga guys, dun sa electrical, ito umiilaw yung gauge. Ngayon mamaya mga guys, walagay natin to kung umiilaw pa. Pero dito po makikita natin na mataas na yung idling. Sige, ano, yung idling, sorry, yung ano, yung bomba ng langis. Sige sir, start mo. Ayun o. Tapos mga guys, kung mapansin nyo po, mataas yung bomba niya, normal. Yung makina niya po tahimik. Ang naririnig nyo na lang po yung apat na lagitik ng ano, ng injector. Kasi po kung mababa yung ano, yung bomba ng langis, yung kadena po hindi nasusuplayan ng langis, nangyayari po maingay. Kaya yun mga guys, sir, patayin mo. Saka ano siya, mabagal lang yung pagbaba niya. Sige, start. Bomba. Bitaw.
Yun yung mga guys. Tumataas na siya. Patay! Ayan mga guys, ito ba? Ibalik na natin to. Tanggalin na natin dito. Para gamitin natin yung electrical mga guys. Yung electronic, yung dashboard. Mamaya po niyan, paandar rin tayo. Magpaandar tayo uli. Tanggalin natin to, saka natin balik to. Okay, ngayon mga guys, hindi ko na ipakita kung paano tanggalin. Silipin na lang natin to mamaya kung nakakabit na. Basta nakita natin mga guys, ito mo nakakabit dun sa ilalim. Ipapalit natin ito. Okay. Ayan mga guys, tatanggalan natin. Ito yon. Ito yung nakakabit sa mga guys sa dulo niya. Kasi yung all sending po, ito po yung kasukat niya. Yung ito. Ito po, tinanggal natin to. Ito kasi mga guys, nakita nyo po may langis pa. Ayan. Dalawang klase po kasi minsan mga guys yung all sending unit. Meron yung matabas saka payat. Kaya ito ang ginamit natin, rekta. Kanina nakita nyo po kung bumobomba po, ito yung gumagana. Ngayon mga guys, dahil po electronic na po siya, ilaw na po yung gagamitin natin dito. Puntan natin at start natin. Sana mga guys, mamatay agad yung yung temperature. Kasi mga guys, ito ba ulitin natin, yung bomba ng langis na yan, ito hindi po namamatay po niyan. Nangyayari po niyan yung kislap. O yan, namatay. Yan. Yan. Kung pansin nyo mga guys, medyo mainit na po kasi yung unang under natin dito kanina, yung nakalagay po yung yung analog, yung yung manual, yung ginamitan natin ng bilog. Naka-temperature na tayo kanina ng normal. Kasi ito mga guys, dalawang po ito, dalawang klase yung niya, yung trouble nito. Kung malamig po, ayaw mamatay kung hindi mugasan. Tapos kung mainit na po, kung nasa standard temperature niya po, yung normal niya, yung bomba ng langis, nag-blink po siya. Sindi pa tayo. Ibig sabihin po mga guys, kung po kasi, kung hindi umakyat yung langis, yun po yung niya, nagbibigay ng warning. Ayan, ganito lang mga guys. Yung mga kahit anong sasakyan po, gamitan nyo muna ng manual na temperature. Na oil gauge sa kanyo po. Kasi minsan po kasi mga guys, dahil karamihan ngayon kasi ang ginagamit po electrical o kaya electronic. Yung ganyan po, katulad po nito na ito po, kung pinatay nyo po, kita nyo po tingnan nyo po kung ilan yung natitira. Ang natira po yung manubela, check engine, seatbelt saka battery. Dapat po ang maiwan lang po dito, pintuan sa handbrake. Kung pag-under natin, check engine, yun. Handbrake po na iwan, saka yung seatbelt, saka yung pintuan. Ganun lang po ginawa natin dito mga guys. Pinakasimpleng para po bago tayo pumunta sa kwarta, dito na lang tayo konsensya muna. Kaya sabi ko nga po bago tayo pumunta sa wallet, bulsa muna tayo, barya-barya muna. Kasi po sa mga ganitong senaryo, pwede nating sabihin sa customer, sir, mababa na yung bomba ng langis mo, kailangan na natin i-overhaul po niyan para yung makina po, ipapiting natin, baka maluwag na yung mga corner bearing, main bearing. Ayun po yung mga ibang tirada naming mga mekaniko kung hindi natin gamitin yung budhi o kaya konsensya. Kaya yun lang mga guys. Ulitin ko po, humingi ako ng pasensya sa mga nabibitawan kong salita, pero sa katotohanan po, minsan po nangyayari po yun. Sa akin po kasi dahil binigyan tayo ng ating kaibigan o kaya kaibigan na pinsan na kapatid, binigyan tayo ng pinagkatiwalaan na ganitong trabaho, parang sa atin na rin. Kung gawin natin yung ginagawa natin nung namamasukan tayo na
humatol tayo ng ano, ng hindi patas, parang konsensya sa akin ngayon. Kaya sa akin na po yung shop, kung may mangyari man, akin lahat ng bato sa akin may pasa. Hindi katulad nung namamasukan tayo, pwede nating ano, sabihin na ano, yung nagdiagnose, yung piyesa ang problema, hindi maganda pagkakabit, o kaya nakamali yung ganito, pwede natin palusot yun. Pero sa totoo lang po, minsan po kulang lang tayo sa troubleshoot. Katulad nito, ito lang ginawa natin dito. Okay mga guys, yun lang po ang ano ko po rito. Sabi ko nga po, ulitin natin, bulsa muna tayo bago pitaka. Dito na lang tayo. Okay, hanggang dito na lang po tayo mga guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-ano na rin po, paki-subscribe, paki-share or comment para madagdagan yung ganitong mga ano. Thank you po sa mga panonood nyo sa ating mga video na walang kakwenta-kwenta. Magpalo na tayo, bye bye.